Yeah. Malaki mo. Isang taon lang ang laki-laki niya. So all three are yours? Oh, yeah. The last one you're gonna make ice cream? My dinner. Hello po mga kapatid. Kumusta po ang lahat? Kumusta po mga kapatid? Hello. Merong may mga hindi makamove on. Nakakaawa naman tumang ito. May mga natitira pang mga minions, mga kapatid. Hello po, Val CJ. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. Hello po, kapatid. Salamat po. Good afternoon po, bro. Sabi ni Offline. J. Cruz. Chill weekend lang po, bro. Yes. Opo. Chill lang, mga kapatid. Wala na tayo sa kulto eh. At naka-move on na po tayo. Kaya, enjoy life na may kapayapaan, may kapanatagan, wala tayong inaapakan, wala tayong inaapi, wala tayong inaaway, wala tayong sinisiraan. Masarap mabuhay na makipagpayapaan sa lahat. Walang So sadly, may mga hindi maka-move on. Ako ayoko sanang sagutin yan eh. Actually, eto mahilig na rin naman kasi sila mag-post ng mga private chat eh. Papatikimin ko kayo ng isang private chat. Kayo na humusga. Mamaya i-share ko sa inyo mga kapatid. Mahilig naman eh. Pero ngayon, kaya ako nag-live para sagutin niyang dedicated para dyan sa screenshot na usapan namin ni Badong. Hindi ko kinakahiya yan, mga kapatid. I'm proud. Proud ako niya sa chat ko na yan. You know why? Nagpapakita yan ng loyalty ko.
nagpapakita yan ng pagkakampi mo ko, kakampi mo ko. Nakita nyo naman. Kaya yung mga defender ni Badong, hindi kayo nag-iisip. Hindi kahihiyan yan. Pinapakita lang sa inyo kung paano ako makipaglaban at kung paano ako katiwa-tiwala. Hindi ako doble kara. Mind you, kung makitid ang utak mo, ganyan ang takbo ng utak mo. Hindi dapat, sundin mo na yung narrative mo. Kung susundan natin yung narrative mo, pag pinlay yung video ni Bes, nung sinabi niya yon na ang kalaban ni Kuya Daniel ay kalaban niya rin. Abay, bumalik na kayong lahat sa MCGI. Bumalik na kayo lahat. Kasi kahit magbago pa yung tao, yan pa rin ang paniniwala niyo. Bumalik na kayo lahat. Tignan nyo nga yung date, kailan ko sinabi yun, kailan kami magkausap. Siyempre, time na yon, sabi ko nga sa inyo openly, kakampi ko siya. Kaya siyempre, ganyan ang salita ko. Gagamitan mo lang ng common sense, gamitan mo lang ng logic, gamitan mo lang ng tamang takbo lang ng pag-iisip. Kakampi niya ako. Siyempre, yun ang sasabihin ko. Yung mga sumasampa, huwag mo nang pasampahin, bakunahan mo na. Diba? Ako, sinabi ko yun, siyempre. Dahil kakampi ko siya. Does it mean ngayon nakaaway ko ang broccoli? Sige, sumagot kayo. Ibig sabihin ba, kaaway ko ang broccoli? Sige. Sagutin po ninyo mga kapatid. Tao po, marami talaga makitid ang isip Pero gusto kong itong video na ito lumabas para dyan. Kaya sasagutin ko, dedicated para dyan. Yeah. Pag iyan ninyo, siyasatin nyo yung argument ko. Kung ba yun na sinabi ko kay Badong, ibig sabihin, galit na ako sa broccoli. Kaaway ko ang broccoli. But Joel Biluan, basta ako kung saan ako natututo ng tama at mabuti. Beck Galiano, good afternoon, bro CJ. Samuel Obrero, good afternoon, bro. Yung pinanggalingan natin, sila na ang umuusig sa atin. Correct po. Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid. Wala akong dapat ipaliwanag yan At hindi ako nahihiya. Nagpapakita lang yan na tinutulungan ko siya. Kayo mga defender ni Badong, nagpapakita lang na kakampi niya talaga ako. Sabi ko nga sa inyo kung nakinig lang siya, hindi aabot ng ganyan. Lahat ng sinasabi niyo sa akin, sabihin niyo kay Badong. Wala akong kailangan baguhin. Siya ang kailangan magbago. Ngayon, pagmamatigasan nyo na lang yan para ring MCGI. Yung sinabi ni Bes, kahit pa binago na lahat, hindi sinunod ang payo, i-play na lang ang mga video, hindi sinunod lahat, inalis ang mga Q&A, expositions, playback, at kahit yung act na yun mismo, hindi na rin niya ginawa kasi hindi naman niya kayang gawin. Pero, blindly following pa rin kayo. Kahit kabaligtaran na doon sa gustong mangyari ni Bes sa iglesia.
Pero nandun pa rin kayo nakatago na ang kaaway ni Daniel ay kaaway ko rin. So ganyan na rin kayo. Nung sinabi ko yung kay Badong, kahit pa nagbago na si Badong at umabot na sa ganito, gagamitin nyo pa rin yun. Irrelevant na. Wala na sa panahon. Nagbago siya eh. Diba? As I've said, nadapa ka. Nagkaroon ka ng putik ngayon dahil nadapa ka. Hindi mo aalisin yung putik. Hindi mo papagpagan yung alikabok. Pag tayo mo, maglakad ka. Kasi, hindi, nandyan na yan eh. Ganon ba? Ganon. Naglakad ka, pinanindigan mo, hindi, dito tayo, kaliwa tayo. Hindi kanan, hindi kaliwa. Kumaliwa ka, nadapa ka. Pag tayo mo, ayun, may putik ka. Ay, hindi, tama ako. Dito pa rin tayo. Ganon. Ganon na ibig nyo sabihin. Nakita nyo kung papaano committed ang utak nyo dahil lang sa pagtatanggol nyo sa mali. Basta mali ang pinagtatanggol mo, kahit saan ka pumunta, lagi kang mali. Parang si Badong, tignan nyo. Parang ang MCGI, tignan nyo. Basta mali, tuloy-tuloy na yan. Kahit anong bangon puri mo, ang only solution sa mali, itama. Pero para ipagtanggol, ipagmatigas, wala. Kaya i-repost yan. Okay lang sa akin. Bumabalik lang sa inyo yan. Bakit? Nagpapakita lang loyal ako sa pinagtatanggol mo. Siya nagbago. Paano kakahiya ako kay Broccoli? Mayroon ba diyang nakita kayo galit ako sa Broccoli? Sige, patunayan niyo. Dahil sa payo ko sa kanya. Nagpapakita ba yan? Against ako kay Broccoli? Ayoko nang ano yan eh, actually eh. Ayoko nang pansinin yan eh. Pero, para lang meron akong definitive na sagot. Kaya nag-dedicate ako ng video na to. Nasa susunod, pwede nyo nang i-play. Pag meron na naman mga, maglalabas na naman ng mga yan. Yung Elmer Rason, kilala ko yan. Gusto niyo pangalanan ko? At ito, total, mahilig naman si Badong mag-send. At yung mga nasa side nila, may isesend ako. Isang private message. Total, ginawa nyo naman eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng action natin, accounted tayo. Dapat matuto ka ng accountability. Ginawa nyo sa akin yan. Hindi gagawin ko sa inyo ngayon. Sasample lang ko kayo. Kilala ko yan. Bigyan ko kayo ng lugar kung saan dapat pala may online bidding to para medyo may pakinabang naman ako eh. Naawa lang ako sa pamilya niya eh. May pamilya kasi yan. Mabait yung asawa niyan. May mga anak yan. Ngayon, pag binira ko ng binira siya, it will create more hate. Tapos, kinoconsider ko yung asawa niya, pamilya niya. Kawawa naman sila. Shout out po, Brad CJ, galing kay Ed Cals. Sino ba si Ed Cals? Kilala ko to eh, di ba? Kilala rin niya yun. Kilala mo nga pala yun, di ba, brother? Maki-maki, good PM po. So, ayan. Para maging clear, talagang sinabi ko yan, hindi yan AI. Pero nagpapakita yan ng loyalty ko sa kanya bilang magkakampi kami. Kailan yan? Noon yan, nung hindi pa siya nagbabago. Cyrus Gregory Gabino, chill tayo ba si JS? Chill lang, chill. Hey. Copy naman yan, bro. Wala naman masama sa sinabi mo unless lagyan ng kulay. Marami kasi. Nakita ko na yan kanina. Totoo yan. Mayroon kasi time frame sa bawat pangyayari, Brad CJ. Ngayon, maaaring sinabi natin ganito, which is applicable
in this current time, dumating ang panahon na hindi na po siya applicable, which is sa mga panahong darating. Correct. Yeah. So, sumagot lang ako kasi pagod ako mag-type, mga kapatid. Ayoko ng mga type-type na ganyan. Dahil wala, kudahan lang ng kudahan yan. Walang katapusan. Naawa lang ako. Sino ba yon? Yung puro pseudonym lang naman eh. Alam niyo, kayong mga ganyang gawain, katulad na rin yan, yung Elmer Rason na yan, naaawa ako sa inyo. Inuubos niyo yung oras niyo sa ganyang panahon ng mga nonsense. Tapos itong isang nangungulit kay Adele, talagang lahat ng sagot niya, puro yun ang repost lang, copy-paste. Hindi ba kayo nanginginayang sa buhay niyo? Meron ka pang inapakinabang na pwede kayong gawin sa buhay niyo. Tapos ang sagot mo, nonsense. Wala namang papansin dyan. Walang papansin. Nakakaawa kayo. Ngayon, tayong mga nakakaintindi, tingnan mo, wala naman nagre-react. Ikaw lang ang nakakaawa eh. Ikaw lang. Kayong mga kukuda-kuda. Iilan na lang naman sila. Iilan na lang yung mga panatiko kay Badong. Sabi ko nga sa inyo eh, magbago ka lang, Badong. Maming ka lang. Sinisiguro ko sa iyo. Ako ito Ito, kausap ko kayo lahat. Lahat ng mga exeter. Sinisiguro ko sa inyo. Yung pangarap nyo, yung mga nangangarap ng unity, mas may unity pag nagbago si Badong. At malabong mangyari. Sinasabi ko lang ito, nagbibigay lang ako ng possibilities. Pero pwede bang mangyari yon? It will never gonna happen. Pero sabi ko nga, buhay pa. Hanggat may buhay, may chance. Ang Diyos, hindi nagtatakwil. Hanggat may buhay ka, bibigyan ka ng chance. So, sino ba naman ako? Hindi naman ako Bisaya. Pero, ako tatanungin, on my own opinion, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari. Lalo na may mga ganyang kukuda-kuda. May mga nagfu-fuel ng ng hate. Nagki-create na lang sila ng hate, mga kapatid eh. Pero huwag kayong mag-alala. I will not dig in pa sa mga ganito. Mag-move on na tayo eh. Marami na tayo mga dapat na isaayos sa buhay natin. Yung mga bagong mga mag-i-exit, bagong mga manood na lang sila ng mga dating mga videos. Tapos siguro may mga konting mga debunk na lang tayo sa aral. Aral pa, katulad ng mga inaabangan nyo, yung alak, malalim na paliwanag ng Yung mga yan, mag-ano tayo, sisingit-singit na lang siguro natin. Pero moving on na tayo, mga kapatid. Wala na po tayo sa MCGI. Enjoy life and improve yourselves, guys. Start fulfilling your dreams for your family. Correct, sister. Yan. Sayang ang buhay, mga kapatid. Isa lang ang buhay, pagkatapos nito wala na. Tapos uubusin mo sa pagre-repost, pangungulit-ngulit kila Adele. Sayang, wasted na buhay niyo. Sayang. Hindi kayo productive. Sayang. Wala kayong nag-gain. Tapos, hindi na naman kayo kilala. Nakasudonym lang kayo. Sayang. Sayang ang oras nyo, buhay, panahon. Sabi ni Nubi Espino, may katigasan nga naman ulo ni Brad Badong. Ayaw pasaway, ayos pa naman mga expose niya. We are all disappointed kay Badong. Lahat tayo disappointed. Ay mamaya after ko mag-live, ipo-post ko yung screenshot. Total, siya naman na nagsimula niyan.
Siya yun. Bigyan ko na kayo ng ano yung Elmer Rason. Siya yun. Tinutukoy doon sa screenshot. Si Badong ang nagsasalita doon. Kaya Badong, magpaliwanag ka ng matindi. Diyan kay Elmer Rason, aka Elmer Rason. Mag-usap kayo. Mamaya, papakita ko yung screenshot. Ano ang pakilala ni Badong diyan kay Elmer Rason? Hindi niya tunay na pangalan yung Elmer Rason, pero alang-alang sa pamilya niya at alang-alang na rin sa kanya. Hindi ko i-reveal pangalan niya. Hindi ako bumabanat ng below the belt. At wala akong layuning sumira ng pamilya, sumira ng pagkatao. Hindi ko gawain yun. Pero, Badong, magpaliwanag ka ngayon dyan. Sinabi mo ito tungkol kay Elmer Rason. Mamaya, papakita ko yung screenshot. Okay na? Wala ba magtatanong dyan? Enjoy lang kami. Ano, alis na tayo? Napasa ko na yan. Saan ba tayo next? Uwi na tayo? Sa Costco, hindi na dadaan. Kasi baka may ano dun ayaw mo. Kasi may bagong dating nga dito kaya di ba? So ba, alam mo may... akin na lang damit mo. Oh, sige bro. Padalang kita. Gusto mo? Sige brother, nabis kita. Mukhang busy ka na, Brad Jericho. Sige bro. Luma na to Padala lang kitang bago. Nakita ko nga pala kanina, bro, marami pa po mga closets na kailangan ng kausap para sa nararamdaman po nila. Opo, hindi naman ako mag-ano sa kanila. Pwede naman po nilang ako makausap. And hopefully, yung grupo po natin, ang layunin ko po kasi doon sa discerning Christians na group po natin, mga kapatid. Hindi naman yun financial na help, no. Sila ang magiging support group po natin para sa mga umi-exit. Yan. Mga may muka, mga tunay na mga tao. Hindi sila mga nakatago. At nadadama ko naman na sila mga kapatid. Sa awa ng Diyos, sa nakalipas na mga paksa po natin, naramdaman ko na absorb po nilang lahat. Kaya yung grupo po natin na yon. Kasi hindi ko naman kaya mag-isa, mga kapatid. At ayoko, hindi ako leader nyo, mga kapatid. Wala tayong grupo na ako ang leader. Hindi ganon. Sabi ko nga sa inyo gusto ko lahat kayo maging leader. Gusto ko lahat tayo maging leader ng sarili natin. Nag-i-initiate lang ako, pero lahat tayo pwede maging leader, mga kapatid. Na at the same time, may respeto sa isa't isa. Kaya maganda po yan, sabi nyo, Broderick Almete. Marami pa mga closet kailangan ng kausap. Bubuin po natin sa tulong ng Diyos. Bubuin natin yung mga yan. Para Ngayon, hindi ko kayo, mga kapatid nga pala, private message nyo ako. Baka iba magtampo, hindi ko kayo sinama sa group chat. Baka nakalimutan ko lang sa sobrang dami rin naman. Kahit pa matagal na tayo nag-uusap, kahit pa paulit-ulit na message lang ako. Hindi naman siya nagpapakilala ko sa inyo. Mariremind lang ako. At nire-respeto ko kasi kayo, mga kapatid. Unless na wala kayong sinabi sa akin na i-add mo ko, Brad, sa group chat.
ng discerning Christians, hindi ko kayo i-add. Kasi nire-respeto ko kayo, baka ayaw nyo. So mag-confirm kayo. I just need your confirmation individually. Huwag nyo akong hayaang mag-assume. At pagka hindi ko kayo napansin, magtatampo na kayo. Hindi ganun yun. Respeto ko po sa inyo yun. I just need a confirmation. Yan. Confirm nyo lang sa akin, Brad. Sama nyo po ako. Yun lang, okay na yun. Wala nang paliwanag na kailangan marami. Isa lang naman ang requirement ko eh. Totoong tao kayo. Totoong account nyo. Walang pseudonym. Sa pagtulong po sa kapwa, kailangan niya ng accountability at kailangan na niya ng tunay na identity. Yan. Kaya nga busy pag Sabado eh. Oo nga, Brad Jericho eh. Yan ang gig talaga eh. Parang si ano, di ba? Laging pinopost ni Paring Onat. Hello, Paring Onat. Meron laging gig din si ano eh, si Milan. Oh, masama ba sa akin si Milan? Wala naman kami masamang tinapay ni Milan. Eh gusto niya mag-gig ng Sabado. Eh talaga namang ang gig Sabado. Dehayaan natin siya. Yan natin siya. Ang trabaho naman talaga ng mga musician. Katulad yan ni Brad Jericho. Sana all may padalang damit. O sige. Ano pa ba? Ito rin, ganito rin bro. Jigs o kaya Jobert. Sige Brad, padalanting kita. Bigay niyo sa akin yung address niyo. Brad Jericho, bigyan mo akong address mo. Getapak na chi. Katunayan, si Federico J.R. Pangan ay hindi nag-exit dahil sa aral. Instead, nag-exit sa MCGI dahil hindi naibigay ang pakinabang niya galing sa royal family. Yan ang katotohanan. Albina Kasaklang, best regards to you, brother. Good day. Salamat po. Jericho Baista, ako leader sa bahay namin. Yun, di ba? Mas maganda yung ganyan. Pa-add ako, brother. Okay, sige bro. Tama ka. No, real account ni Bro Jericho yan, mga kapatid. Yan, si Bro Jericho, may mga alam din yan ng mga lihim ng ibang mga frontliner. Ayan, pero tahimik lang yan. Chill lang yan, si Bro Jericho. At malaki na itutulong sa atin yan, mga kapatid. Hindi nyo lang alam. Alam nyo, marami sa ating MCGI exiters na hindi mayayabang. Quiet lang yan. Pero ang laki ng share nila sa community puro natin, mga kapatid. Albi, nakasak lang. Ganda ng background mo, brother. Parang nasaktan ako. Background lang maganda, be. Salamat po, napansin niyo yung background ko. Si Sneaky, add niyo po ako, but CJ, enjoy po. Sige po. Ricky Almete, salamat po. Mayroon po kasi ako kachat ng 2002 pa po siya naalib. Now closet na po siya. But yung asawa po niya ay panatiko. Sige, makakatulong po kayo, mga kapatid. Sabi lang kayo, i-add ko po kayo. Wala pa yung mga naghihintay. Wala pa yung GC. Siguro baka mamaya or bukas po natin sisimulan. Jigs o kaya Jobert, nag-chat na po ako. Okay po. Count me in po, brother. Thanks much, sabi ni Sis Albina. Yan, si Sis Albina, may mukha rin yan. Jericho Baista, send ko real account ko. Haha, pa-add ako. Hindi pa yan ang real account mo pala. Okay, sige, Brad. Opo, Brad, CJ, kahit luma, bro. Sige, bigyan mo ako address, bro. Nubi Espino, pa-add din po, Brad CJ. Sige po, add nyo, i-message nyo rin po ako privately, Kasi ano lang ito live, baka malampasan ko, mga kapatid. Pasama po, bro. Sige po, Brad, head calls. Siyempre, ikaw handsome. Sabi ni Sis Albina. Napilitan na Sis Albina. Parehas tayo, bro. Ako din, leader sa bahay. Pag sinabi ko, linggo ako maglalaba, wala silang magagawa. Ay, lupit mo, Brad, Tindi yan. Roger Gonzalez, watching from the Baliches, bro. Ayan. Ano oras na ba sa Pinas? 2:53. Yan. 2:59. Ano? Tala na? You're done na? You're done with this? Tutraw na natin? Titapak na, Chi.
Yes, yun naman dapat ang na-expectation na maging makatao ang mga Exeter sa AD-MCGI. Correct. Sa inyo mga kapatid, buuin na po natin yung grupo po natin. Support po natin yan sa mga sa mga closet at bagong Exeter para matulungan natin sila. Ngayon, gusto nyo si Albina. Pasok kayo kung meron kayong oras. Joel Biluan, gusto ko din ng damit yung gray. O sige, Brad. Yun lang pala. Maliit na bagay lang yan. T-shirt lang. Theodore, shoutout mo sa mga taga-UAE. Oh, marami dyan nanonood sa atin, mga taga-UAE. Roger Gonzalez, paad po, bro. Okay po, paad ako, bro. Sige po. PM nyo rin ako, brada. Lahat po. Lahat ng gusto magpaad, PM nyo ako. Baka makalimutan ko pag dito lang eh. Kaya na? Tatapon na natin. Ano, Sis Albina? Pwede po nga kung gusto nyo. Bro, anong topic dito? Yung topic ko, Brad, pag-ibig at katotohanan ay yung sagot ko lang dyan sa pinapakalat na screenshot ng usapan namin ni Badong. Nasabi ko wag pasasampahin yung mga sa broccoli. Yan nga ang pinapasagot ko eh. Yan, nagpapakita ba yan ng kaaway ko ang broccoli? Sige. Mana pa, nagpapakita yan ng loyalty ko sa aking partner. Pero kailan yun? May timeline yun. Sinabi ko yun, ang time na yun. Tapos ngayon yung i-share. Tapos sasabihin nyo, doble kara ako. Sabihin niyo kung ngayon ko sinabi. Nangihina naman ng mga bagay, maniniwala lang naman sa inyo. Mahina ang kukote. At one-sided ang utak. Pero, kung meron kang open mind, alam mo, anong date ba yun? Ang tatanga nitong mga nag-i-screenshot na to na nagsishare eh. Sana man lang, medyo binura nyo kung kailan ko sinabi yun. Hindi may date eh. O yan, hindi kitang-kita, kailan ko sinabi, matagal na. Nagbago yung Badong nyo eh. Nagbago siya eh. Saan tayo? Sa grocery muna? Hindi, dadaan ka ba ng Costco? Costco muna tayo. Naga 6 lang yun, di ba? XO muna. Dadaanan yung XO. Hello, Brad CJ and Sis O. Sabi ni Sis Kat, babe. Hello daw. po. Ayan. XO muna. XO? Sige. Ano nangyari sa inyo ni Brox, Brad CJ? Magkaaway na ba kayo? No! Love nga niya ako eh. Gusto kasi yung pag-awayin. Oo, ang gusto nila, Brad, pag-awayin tayo. Alam nyo, pag yan ang layunin mo, para ka pa rin MCGI. Napansin nyo, yan ang tinatanim ng MCGI eh. Pag pumasok ka sa kanila ngayon, kahit tayo pang mga 90s pa na anib, early 2000s, yung mga yan, tignan nyo ang ginagawa, hatred sa ibang religion. Hanggang ngayon, dala-dala ng ibang mga mga kapatid. Alisin na natin yon. Makipagpayapaan tayo sa lahat. Ugali ng MCGI yun. Tignan mo ang iglesia ni Cristo. Wala namang ganun sila. Tignan mo Katoliko. Wala namang ganung diwa sila. Tignan mo mga born again. Walang ganung diwa sila. Tanging MCGI lang. Why? Kasi MCGI, feeling heaven yan. Pagka lumasbas ka sa iglesia, hindi ka na maliligtas. Ganon. Sila lang naman ang ganon eh. Ngayon, pag-exit natin, iwan na natin yun. Wala na tayong ganon, mga kapatid. Kahit pa sila broccoli, kahit meron doon mga agnostic, atheist, still, disente naman sila.
Nagka-character assassinate ba sila? Hindi. Eh, Brad, di sila naniniwala. Meron din naniniwala sa Diyos eh. So what? So what? Kung mo ba ganon, aawayin mo na. Kung mo ba ganon, itsapwera mo na. At masama tingin mo. Sige nga, ikaw ang Diyos. Ganon ba ang Diyos? Ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas. Hindi niya sinabi, ibig ng Diyos lahat ng sumasampalataya sa akin maligtas. Eh ano ba sila broccoli? Mga tao yun eh. O hindi gusto rin sila maligtas ng Diyos. Kaya against tayo dyan sa mga gusto tayong pag-awa-awayin. Hindi hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya, eh kailangan na tayo mag-away-away. Pwede naman tayong magkakasundo pero magkakaiba tayo ng paniniwala eh. Take for example, siguro itong mga taong to wala itong trabaho. Pagdating mo ng trabaho, iba-iba kayo eh. Lalo na pag nasa malaking kumpanya ka, iba-iba dyan. May kasama kang Muslim, may kasama kang iba-iba dyan. Pero bakit nagtatrabaho kayo na maayos? Yun lang problema. Pinag-aaway-away tayo. Alisin na natin yon. Hindi dapat tayo ganun, mga kapatid. Ugali ng MCG ay yung ganyan. Avoid being judgmental. Oo, tama. Yan, basahin ko mamaya yung ibang comments nyo ha. Short drive lang ako mga kapatid. Lapit lang naman lahat ng lugar dito eh. So yon. Sana sa inyong mga gustong pag-awa-awayin ang mga Exeter, I'm sorry to say, mabibigo lang kayo. Kasi ang maniniwala lang naman sa inyo yung kapwa nyo lang din na makitid ang pangunawa. Ngayon, wag nyong hayaan sarili nyo na ganun lang kayo. Dahil ngayon naiintindihan nyo na walang masama na magbago. Lahat nga tayo, nanggaling naman tayo dati rin sa walang alam. Lahat tayo, hindi naman tayo perpekto eh. Pag nagkamali tayo, may popo sa likod. Tabi na lang sila. Narin nyo ang popo. Ayaw, ang tigas naman na itong isa. Yan yung popo. Ayaw tumabi. Tabi ka na. Popo yan. Ang hina naman. Parang wala sa sarili. Ayaw padaanin ng kotse. Visit. Buti hindi nagalit yung Hindi naman, mga cool naman yung mga yan. Baka may tawag na 911 kaya nagmamadali. Baka natatay. Grabe. Dito, mababait pa nga pulis dito, mga kapatid. Kahit pa paano. Hindi yan nababayaran. Wala dito mga nababayaran. Hindi ubra style ng MCGI dito. Pag mali ka, mali ka. Wala lang kayo sa ahod mo. Poprotektahan ng ang rights mo. Yan. Wala dito palakasan pagdating sa popo. Hindi nila alam yung Gen Z kasi yun. Popo. Police yun. Police. Tawag dito sa US ang mga police. Popo. XO ba? Oo, EXO. Ano ba bibilin mo dito? Ako na lang. Ang bibili. Ikaw na lang? Nakailang minutes lang palang tayo nagda-drive. Dito kami sa isang supermarket. Ganyan lang kaliit po ang island.
Yung pangalawa, katabi niya. Yun lang. Pangit. Pangit ng part. Oh, ate. Yan na lang. Ako sa kabila kasi baka magbiglang umulan. Patawid ka pa. Ito, okay pa to, maluwag. Layo lang ang lakad ko. Okay lang. Exercise na. Yan. Iko lang po yung mga comment nyo na na-miss ko. May na-miss ako. Masarap chicken sa Costco, halal yun eh. Pupunta kami ngayon doon pagkatapos dito sa isang grocery. Baka magsara na eh. Maaga magsara pagka Sunday. Bobot Gaudel Yones. Basta kami ng pamilya ko, mas gumaan ang pamumuhay. Mula nang lumabas kami sa MCGI. At naging mas matibay ang samahan namin. At salamat sa Diyos dahil nandiyan ka, Brad CJ, na sumasagot sa mga tanong. Malaking bagay po sa amin yun, Brad CJ. Nakarating kami ng nakakarinig kami ng mga totoo at tamang paliwanag. Salamat po sa appreciation, Brad. Opo, gumanda ang buhay talaga natin. Kami, gumanda buhay po namin. Mas naging payapa, mas maging maunawain, mas open-minded. Albina kasaklang. Love one another. De tapak na chi. Heart lang, Brad CJ Perez and Broccoli TV. Whatever the consequences, sabi ni Albina. Tembong Tuernes. Pa-shoutout po, Brad CJ Perez. Shoutout! Anong oras na ba dyan, Brad? Ano sa inyo umaga. Brad Jericho, bahista. Hindi lang sa religion, bro, pati sa pampanggastusino. Sophie Hotel GMA. Oo, napaka-toxic talaga, mga kapatid. Kung babalikan lang natin yung mga pagkadilulo natin dati, grabe. Masyado tayong alang-alang doon sa kapiraso na paniniwala mong tama, in-embrace natin pati yung mga mali, which is not true, which is dapat hindi ganun. Kaya nga ang tawag na po sa atin ngayon discerning Christians. Hindi tayo ordinaryong Christians. Ginagamit natin lahat. Common sense, biblical, at pati current issues. Pati kung ano yung buhay ngayon. Hindi mo pwedeng i-apply ngayon yung dati eh. Magkaiba yan eh. Magkaiba yan. Yan. So, kailangan nating mag-adapt. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, ang Diyos, sinulat na ang bagong tipan sa puso. Bakit? Hindi mo pwedeng i-adapt hindi mo pwedeng i-gamitin yung dati eh. Sa ngayon eh. Nagbabago ang mundo eh. Kaya nga sinulat na sa puso, alin yun yung mabuting budhi mo. Kaya napakarami maliligtas, mga kapatid. Napakarami. Yung sinusunod lang yung kabutihan, kagandahang loob, kabutihan ng puso. Maliligtas yan. Nakakatiyak tayo kahit pa wala siyang relihiyon. Yan. Christina Paterno, very vocal naman po sila Brooks na nire-respeto at idol ka nila Brad CJ. Open naman sila sa lahat until sumulpot si Badong talaga. Siya talaga nagpagulo. Sadly, ganun nga. Kaya nga nakaka-disappoint. Tembong Tuernes, I like your shirt, bro. Oh, sige, ilan na ba kayo dyan? 1, 2, 3. Pang-apat ka na ata o pang-5? Sige. Padala tayo. Kaso, mas maganda na yung lugar mo, bro. Mas maganda na yung shirt yan eh. Galing lang din dyan yung shirt na napupunta rito. Albina kasaklang. Ingat, brother, while driving. Salamat po. Detapak na, Chi. Yan po ang legacy na tinutuloy nila from Eliseo Soriano. Ang hatred from kaiba yun nila. Oo, yun nga ang pangit. Sila lang naman ang ganun. Ngayon, iwan na natin yun. Huwag na tayong ganun. Kapatid, pang ilan ka na? O nga, sis eh. 5 na yata sila.
Sige, bigyan nyo lang ako ng address nyo. Padala ko kayo. Avoid being judgmental. Brian Perdigon. Basta, taga-subaybay nyo pa rin ako kay Brox at sa iyo, Brad CJ. More power. Salamat, brother. Salamat. Oo nga, naalala kita dati, parang nag-uusap tayo dati, no? Ikaw ba yon yung gustong sumama sa GC, no? Buti pala, hindi ka nalalak. O nakapasok ka rin ba doon? Hindi ko na maalala eh. Alam ko ikaw ata yun eh. Sabi ko, Brad, pasensya ka na. Hindi kita kilala. Ganon ako kaingat kasi dati, mga kapatid. Hanggang ngayon naman. Ganon ko iniingatan. Kaso nga, wala. Careless si Badong eh. Kaya lagi siyang sumasablay eh. Siya, itong kapatid na to, hindi ko siya kilala. Kaya sabi ko, Brad, wala rin nakakakilala sa iyo. Sabi ko, ayoko ng ano. Pero umusad ang panahon, nakilala ko si Brad Brian eh. Naobserbahan ko siya dahil active din siya sa mga comment section, nakikita ko sa lahat ng mga ano. Nakikita ko may sense naman siya. Kaya saludo rin ako sa iyo, brother. Yan, nakikita ko, nararamdaman ko, truth seeker ka rin. Hindi na nananaig sa iyo ang damdamin. Masama kasi pagka laging damdamin ang pinaiiral natin. Dahil sa madalas na pagkakataon, nagkakamali ang damdamin. Yan. Love lang, sabi ni Deta Paknachi. Red Borby, good evening. Good afternoon pa lang po dito. Nicholas Reborn. Hello po, Brad CJ Perez. Red Borby. Ingatan palagi. Salamat po. Joel Biluan. Sa ganyang kaliit na isla, paano po ang supply ng fresh water dyan? Meron po, may fresh water dito. Meron naman ditong nakukuhanan ng spring. Tapos meron din naman dalawang malaki, tapos may mga ilan din ng mga water company. Yan, okay naman dito pagdating sa fresh water. Detapak na Chi. Naalala ko yung isang MCGI fanatic na nahuli sa ibang bansa dahil nagtatapon ng basura kung saan. Oo, sa ano ata yun? Nakita ko yun eh. Saan ba yun? Isla rin yun eh. Maliit din na parang US territory yun. Ano ba to? Nasa dulo na lang dila ko. Cayman Islands. Sa Cayman Islands yun. Yun ang nakakahiya. Ugaling basura sa Pilipinas dinadala sa ibang bansa. 12 midnight pala dyan, Brad. Brother, Brad Tembong. Awareness. Oo nga. Madaling araw dyan. Gising ka pa, Brad? May plano kayo mag-migrate dito sa Cali in the future, bro? Kung papalarin. Why not? Kung iaano mo kami, kung ipipetition mo kami, bro. Jigs o kaya Jobert. Totoo po yan, bro. Sinabi ko nga sa sarili ko, grabe na post ko pala yung mga ganito dati, yung tipong akala mo magaling ka sa Bible at tayo lang ang tama. Opo, mga kapatid magbago tayo pag kailangan magbago. Walang masama na tanggaping mali ka. Wala, kung halimbawa man, sige, talagang nasubasog ka, talagang dati matindi paninindigan mo, di ba nasubasog ka ngayon at nakita mo mali ka pala. Walang masama na umamin ng pagkakamali. Ito, pumapasok si Brad Pag-ibig at Katotohanan. Yan. Kagabi dapat siya mapasok eh. Ayan. Ading ka na, ading. Hello. Hello, brother. Hello. Dinig mo ba? Ayun? Oo, dinig. Oo. Ano, part 2 ba to kagabi? Kumusta? Eto, mabuti. Magagaling ko lang sa labas, ang init eh. May video ka ba? Wala. Hindi ka nakikita eh. Open, nagpatay ka ng camera. Ano, naka-video ako eh.
Paano ba Ah, mag-open ng camera? Ayan na so nga. hindi lang kita nakikita. Naka-open cam ako. Okay. Siguro doon sa isang phone, titignan ko. Hindi ka lumabas sa akin eh. Ano bro, First time kumusta? ko. Ito, mabuti naman. Actually, yun nga. Nakasubaybay naman ako dun sa live mo kagabi. Maganda naman yung iyong adikain. At sabi ko nga, may message din naman ako sa iyo. Hindi mo na ako nagsumampa. Kasi nga medyo gabi na rin. At yung may-ari ng bahay ayaw na maingay sa, sa unit namin. Kaya minabuti ko na lang huwag mo naman na pumasok. Ayun. Okay. Pero naano ko naman, nagets ko yung adikain natin na mag-move forward nga. Kasi nga bilang exeter din ng NCGI, ano? By the way, ako nga pala siya tinutukoy ni Bro CJ ni isang taon lang sa NCGI na mabilis ako nakaalata. Kasi bakit ako nakaalata? Dahil gawa nga ang unang-una kong nakita sa NCGI, yung debate ni Brother Eli. Doon ako naumalin, doon ako napaibig. Tapos, yun nga, may mga Bible exposition. Then all of a sudden, may nag-decide ako na magpa-doktrina. Siyempre, doktrina pa rin naman yung kay Brother Eddie. Then, pagpasok ko ng NCGI, na-surprise ako dahil yung kay Josel Malyari, sabi ko, ba't ganito? Parang iba yata dati. Parang pambata yung recap. Yun. Tapos, yun nga, umabot ng from 2023 ng September, ako na pasok ng 2024, from January to June, medyo nakakaramdam na rin talaga ako ng kakaiba eh. At yun nga, gaya rin ng mga ibang kapatiran, feel ko nilalabanan yung nararamdaman na yan. Baka sabi ko, baka ako yung mali, baka ako yung masama. So, para malabanan ko yun, sumasali ako sa mga gawain, sumali ako sa music, sumali din ako sa mga, tawag dito, yung free store. Pero wala talaga kasi aral, iba nga talaga. So, to cut the long story short, pagpasok ng December 2024, nagdesisyon ako na sabi ko, alis na ako dito. And that was the time na manganak yung asawa ko. Pangatlong anak na namin yan. Pangatlong baby namin, actually. Tapos yun, yung Kita na ba ako? Kita na ako sa video? Hindi pa eh. Siguro, ako lang siguro, baka sa end ko may problema. Sige bro, tuloy lang. Nabanggit ko lang, ang lakas ng baterya mo, nakatatlo ka na. Anyway, yan. Tapos, saan na ba ako yun? Pag-uwi ko ng Pilipinas, kinausap ko yung asawa ko, sabi ko, ayos na tayo dyan. At sana naman na hindi naman, buti na lang, yung asawa ko, hindi siya panatiko. Siya naman na naintindihan. At siya rin naman, actually, hindi niya talaga, No bro, nawala ka? Hello? Nawala ba si brother? Na-disconnect siya. Nalaglag. Ayan. Pero dinig niyo ako mga kapatid? Dinig niyo po ba ako? Ako tuloy pa? Oo nga, nawala si Nawala si yun nga, siya yung tinutukoy ko po kagabi. Na nihintay ko sana siya kagabi. Siya yung isang taon lang naman siya na anib. Meron, nakahalata na kaagad. Oo nga, nawala ka Brad, pasok ka ulit. Nanalaglag ka eh. Ayan. Yan, actually, yung si Brad Pag-ibig at Katotohanan, nakikipag-usap yan sa lahat. Even Badong.
Yan, nakikipag-usap yan sa lahat. Kasi siya, ang ano lang naman niya, eh, gusto niya malaman lang yung totoo at gusto niya mapulot kung ano yung mapupulot niya mabuti sa lahat. Meron bang problema doon? Walang problema doon. Wala. You don't have to choose only one side para sa ikabubuti mo. Hindi. Ang tawag doon, makitid ang utak. Ah, may batang sumasakay sa tabi namin eh. Ayan, sumakay na siya. Kaya siya, si brother, open-minded siya. Bagaman hopeful pa rin siya kay Badong. Actually, yan, isa yan mga kapatid. Ayan hindi ka naman, tingin ko, hindi mo naman kahihiyan tong sasabihin ko, brother eh. Iyan ang ano mo eh. Yan ang iyong paninindigan eh. Which is maganda naman. Yan pong si pag-ibig at katotohanan mga kapatid. As in, love na love niyan si Badong. As in. Pero hindi yan hindi sa atin galit yan. Hindi yan galit kay Broccoli, walang ganyan yan. Kinakausap pa kahit pila sila DK, kinakausap niyan. Pero love niya si Badong. Naaawa siya doon, pinapanalangin pa siya niya. Pero ayang kapatid na yan, tinatabo yan ni Badong. Sinasabihan pa yan na doon ka na makinig sa Broccoli. Walang pagpapahalaga. Pagka ang tao walang pagpapahalaga sa pagkakaibigan nyo, walang kwentang tao yan. Walang kwentang tao yan. Tol, si Mikael, brother, Tol. Ano, gusto mo sumampa? Kumusta na? Ayan si Mikael, ano mo pangalan mo ngayon? Dami mong account tol eh. Yang si Mikael Technites. Yan ang sisihin nyo pang isa kung bakit nyo ako napapanood. Hindi naman siya nag-push sa akin. Siya yung isa sa naging dahilan kung bakit na-trigger ako. Wala siyang hindi niya ako pinrovoke or anything. Pero kilala ko kasi siya, magkakilala kami. Magkabatch kami niyan sa pagmamanggagawa. Pero hindi na siya, matagal na siyang hindi worker. Pinaghiwalay sila ng asawa niya. Yan yung nag-trigger sa akin isa. Na sumobra na para sa akin, grabe na ang kasamaan ng MCGI. Yan. Dumadaan kami ngayon ng lokal ng Saipan. Ay, sayang sana na makita ko sa inyo. Shout out sa mga lokal na Saipan. Kadadaan lang namin ng lokal. Gusto nyo ba makita ang lokal na Saipan? Wala, dugyot. Kasarado na yung kurso ng 6. 6 pa naman. Ayun, may pulis. Ipaupo na naman doon. Baka meron silang hinahanap. Baka may hinuhuli. Mga pulis dito, mga kapatid, super proactive. Tumawag ka, ilang minutes lang, nandyan lang. At isang rekwa ang darating sa iyo, mga pulis. Tawag ka lang kahit anong reklamo mo. Pupuntahan ka nila. Salted egg yung bibili mo. Wala na ba tayo nun? Wala. Nakatitingin ka ng coffee pad. Galing sa isang supermarket, nandito na kami sa Costco. Ganyan lang kaliit ang island. Naghahanap na kami ng parking. Yan. Ito, dito naman pwede na. Huwag naman.
Bakit? Kala ko maanda. Nahihilo ko. Yung katabi namin, umaatras. Ngayon, ito si Owie, parang biglang nagulat siya, napaganon siya, napahawak siyang ganon. Kala niya parang naaatras kami o ano. Sabi ka naman, nahihilo nga ako. Nahihilo bigla nang di naman tayo gumagalaw. Kala ko maanda, lalabas na ako eh. Nakahalata din po talaga ako dati, sabi ni Jigs. O kaya Jobber. Kaya lang, para kasing ang dating ng mga pang gaslighting nila, ikaw daw ang nag-iba ng diwa pag hindi ka ka-frequency. Oo, yan nga, nagawin nila. Abet lahat dapat pakinggan, pero hindi ibig sabihin lahat paniniwalaan. Kasi meron talaga, mapangligaw lang at puot itatanim sa puso. Right, correct po. Tembong, awareness, cherry picking, pag namimili parang si Bontin. Correct. Ayan na, nandito na kami sa Costco. Ang daddy ng bear ni Jay. Meron din kami kasi ganyan, pero hindi ganyan kalaki. Ang sarap mag-video okay dito ah. Sa mga comments. Nakakalungkot nga po yung mga nangyayari kay Badong kung nakikinig lang po sana siya sa mga nagmamahal sa kanya. Oo nga eh. Actually, yung sumisira sa kanya, yung mga pinakikinggan niya. Pero ano bigyan ko kayo ng parang, sa akin lang naman. Hindi naman pwede naman ako magkamali. Matanda na siya eh. Matanda na siya. Kaya don't blame entirely dun sa mga kumukuda-kuda sa kanya. Hindi man siya si Raul. Tanda na rin naman siya. Kaya hindi lahat yan 100% ng mga supporters niya. Meron pa rin sa kanya yan. At kung ano man yung condition niya, kung may condition man siya, seek help, seek medical advice. That's a different perspective, side of the story, kung ganun man. Pero ako, hindi, in fairness do sa mga kumukuda-kuda sa kanya. Yung iba kasi dyan, nahila lang din niya. Ngayon, na-absorb niya lahat ng kanyang powers. Ngayon sila ang naiba na ang diwa. Yung mga ganyan. Patingin ng kwadra ng kabayo. Ano yun? Kwadra ng kabayo? Ngayon ba ako nadaan ng ganyan? Huwag kayo bibili sa Costco, puro halal dyan. $1.50 din ang hotdog with drinks dyan. Ano dito, Brad? Yung combo ba? Yung combo hotdog? It's It says 3. yeah, $3 dito, brother. Tapos pag gusto mong combo, dalawang hotdog na at isang bottomless na iced tea, $5. Dalawa na kasi wala Wala tayong bibilhin, yan lang. Hindi ka na tumingin? coffee man. Kaya nga. Paborito namin yan, Brad, yung hotdog combo. Ito, mura na. Ang dami-dami nga, 64 pounds. Hindi naman. Ay, kasi 57 naman.
Eh doon, times 2 mo binili. 10, pero 14. Hmm. Di ba? Kamahal naman na yung Starbucks niya, ha? Huwag na, mag-ano na lang tayo. Parang SNR po dyan ah. Mag Actually, SNR, ginaya yun sa Costco. Nescafe na lang tayo. Kaya yung ano. Marami naman. So, hintayin mo pagka ano na. Ilan ba to? 64 pounds nga. May parang sausage dyan na parang Pinoy longganisa. Meron din, brother. Just pray for Brad Badong. Ang mahal naman ng Costco hotdogs yan. Siyempre, Brad, galing dyan eh. Dinala pa dito. Costco warehouse siguro yan, bro. So, Ano dito? Sa Saipan, mga kapatid, talagang halos times 2 ang mga paninda rito. Kasi nga naman, inangkat pa eh. Kaya, mostly, bumibili kami online. Amazon, eBay, mga ibang mga online kasi mas mura. Get one? Oo, Costco warehouse to. Kung 64, 57. Mahal. Magsabi ko sa'yo, mag-ano na lang, kape de oro na lang, mga ganun. blend 45. Meron bang blend 45? Walang ganun, Mars. Mm. Eh, kasi nga, Kasi wala pa rin namang dollar yan. kasi nga branded yan, Starbucks yan. Kaya mahal. Ito ang pinagtatalunan namin. Ayan. O Brad, Tembong. O, K-cup dito, 64 pieces. 57.55. Ayan. Magkano ba dyan yan? Kana, wag na, mahal yan, kana. Ayan. Kanya kami katipid. Hindi na kami bibili. Yung Hindi, pero yung nakita natin doon na mas mahal ilang yun. piraso lang. 10 pieces yun, 15. 14 o $15. Imagine mo. Oh. Mas mura na yung madam yan. Siyempre. Eh, kaso nga alam mo, baka manginig na tayo sa kape. Hindi mo lang, iinumin mo ba yan ng isang araw? Kasi, titingnan mo, nakatipid ka pa rin. Bibili ka ng coffee sa labas, magkano? $4, 5. 7 Pero, na ngayon, bro. oh, 7. Eto, wala pang dollar. So, pumapatak siya ng 89 cents. Di ba? 89 cents. Kasi saan ka bumili kapag ano? Nagtatalo pa kami. Ganyan kami. Hindi kami impulsive buying. Hindi kami impulsive buyer. Wag daw muna namin bilhin. Iba ng flavor yun, di ba? Oo, marami ng flavor yon. Sa susunod na lang, kapag nandiyan na. Tumawid po sa island kaya mahal. Opo, lahat talaga dito. Kasi tumawid talaga. Dinala pa dito lahat. You want it lang? Ayaw na niyan. Yung chicken dyan, isang buo, pinapaksu ko. May mga local din dito na mga chicken, pero yun ang mga medyo mura-mura pag local. May mga negative ba condiments, may native ba condiments like bagoong isda at alamang. Opo, marami po dito, mga Philippine products. May shipping din po rito. Marami ditong Filipino goods. Halos lahat ng nabibili po dyan, nabibili rin dito. Kuha ko ng box. So kahit nga po kahit nga dingdong, kahit nga sebseb meron dito. Kahit ano pa. 24.95. Debit or credit? Debit please. May Walmart din dyan. Wala po. Online lang doon. Wala ditong physical na
Hindi ko naman halal chicken dyan noong ligtas ako. Wag na lang daw, ano? Thank you. And now the night is fading. I'm gonna do this song. And I'm to be. Hindi ko naman halal chicken dyan noon ligtas ako, wag na lang daw uulit. Ano? Hindi ko na-gets, Bro Jericho. Pabayaan na natin si Badong kung saan niya gusto dalhin. Pakikibakan niya sa buhay. Matanda na yon. Exactly! Yan na lang siya mga kapatid. Yan nga sabi ko sa inyo. Kaya nga nilahat ko na nung kahapon. Ayoko na paulit-ulit. Ayoko na. Kaya sinama ko na lahat. After nyan, wala na kayo maririnig na mga ano lang. Kung hindi pa siya nagbago, yun ang gusto niya mangyari sa buhay niya. Kung meron man siyang kakampi, meron pa rin ano, yun na. Ano pinili nila sa buhay nila eh. Sila rin naman ang nagsasuffer. Saan pa tayo? Babe, next. Bibilisan. Walang tomato dun sa amin. Sa susunod na. Natamad na ako. Para ako naitin mo na naman. Dahil doon sa kaninang matras? Kala ko kasi tayo umaatras. Mga $44 lang dito yan. O, doon sa kanila 44 lang daw Pamili, yan. Brad. Nadala ko na lang, Brad. Pwede ba? Palit t-shirt. Nadala kita nitong shirt, bro. Palit na lang. Pwede ba? USPS na lang para mura. Post office lang. USPS din kami dito. Kaya local lang ano natin, Brad. Domestic lang. Domestic lang ang shipping natin. Ang address US pa rin. Tapos mas marami pa doon. Sabi ni Sis Grace, budgetarian sis Owie. Oo, Parehas kami. Hindi kami impulsive buyer. Bago kami bumili. Alam niyo yan, bawa nasa cart ng Amazon, ng eBay, bawa nasa cart, nasa Walmart cart. Mga ano yan, 2 linggo yan nasa cart. hindi ko bibilin yan. Matagal yan nasa cart. Pag biglang nawala, misa sasabihin niyo, ay sayang, ay wala, hindi ka looban. Ganon lang. Dilulu pa rin. Pero para sa akin yon, hindi yan ano, hindi kailangan bilhin. Kasi pag kailangan bilhin, hindi ka magdadalawang isip eh. Kailangan eh. So, once na nag-iisip-isip kang ganyan, ibig sabihin, hindi pa yan necessary. Hindi kailangan. Kailangan, hinihintay pa natin kung magkakalitin. Pagka meron kaming bibilin, gusto namin bilhin, ay hintayin natin, magse-sale din yan. Ganon. Hanggang sa hindi nag-sale, hanggang naubos na. Sayang, binili na natin. Okay lang yon. Nabubuhay nga tayo, wala naman yun eh. Yun lang ang katwiran doon. Pero pag nag-sale naman, di jackpot. Ganun lang yun. Hindi kami bili ng bili. Hindi nabili, naubusan, hindi wala. Kaya pag may nakikita kayong gamit ko, sigurado yan, nabili ko yan mura. Hindi ako bumibili ng mahal. Hindi ako bumibili ng regular price. Ayoko nang ganun. 6 times a day coffee is life. Correct. Oo nga po. Talagang coffee is life. At pagka tumatanda raw, pag bata ka, ang coffee mo ang daming flavor. Na lang. Pag medyo ano na lang. Creamer sugar na lang. Wala na nga. At pagka matanda ka ng sugar na lang. Sa susunod na ayan, ako, nag-i-enjoy na ako ng pure black. Kami dalawa, pure black. Happy na kami doon. Ganun pala talaga yon, no? Kami, okay na kami. Black coffee lang. May tender, juicy hotdog dyan, bro. Wala kasi dito eh. Meron dito. Tender juicy dito yung US.
Oo. Bawal dito yung Philippines. Ah, hindi mo ba alam yan? Hindi ko nakita. Oh, may design yan sa harap. Parang ano yan, parang City of Dreams. Nadaanan kasi namin yung isa naming office, yung office nila. Kasi, although iba ang company ni Owie sa akin, pero ang owner kasi isa lang. So, tawag affiliate. So, yung boss nga namin, maraming businesses dito. Hinire na rin siya. Nandun siya sa isang business ng boss namin. Nadaanan namin yung office nila. Nire-renovate yung office nila. Mm. Wala ba separate store dyan, like Pinoy store? Dami naman. In every Halos store. halos lahat po kasi ng store dito may Filipino ano. Bakit ba naglalakad ka sa aisles? Meron dong mga areas doon, puro Filipino doon. Makita mo dong bagoong, bagong alamang, lahat ng mga ano nandun. Tapos kahit mga chichirya, makikita mo magkakasama yung mga chichiryang Korean, magkakasama yung chichiryang Pinoy, yon. Kaya kahit cracklings meron dito. Ito nga, meron ng piatos dito. O yan, may binili sa piatos. Uy, si. Uwisi, yan. Kaya alam niya na kung bakit diabetic siya. Sabi ka naman. Yan. At Yan, meron din ditong isa. Dito para ka nasa Pinas. May uwisi. Magkano to? 89 cents ata yan, di ba? Mga 89 cents yan, no? Yun lang, mahal talaga. May piatos din dito. Yan, mga ano yan. 89 cents. So, pag kinonvert mo, times 2 talaga presyo niya. Ganun talaga yun. Dinala sa pier. Isa na kayo sa barko. Pagbaba dito, ibinaba pa. Dumaan sa customs, nagbayad ng tax. Imagine ninyo. So, talagang times 2. Hindi ka nadadaan dyan. Doon na lang sa sa downtown. May bibiling ka dyan. Amatis lang. So, ganun po dito. Yan. Pero hindi mo naman mamimiss ang ano. Pati pagkain, mga kapatid. Nakwento ko na nga Ewan ko yung iba, hindi napanood pa yun. Unang punta ko rito, bago ako pumunta, pinagkakain ko lahat ng mga Filipino food. Kasi alam ko, US Kumain ako ng sinigang, nagpakasawa ako sa mga bulalo. Pambira, pagdating ko dito, pagkasundo sa akin at kumain kami sa labas, breakfast ang kinain ko, bulalo, crispy pata, lechong paksiw. Ganun ang mga pagkain dito. At yung mga locals dito, yun ang gusto. Adobo, yan. Gusto rin yan dito. Yan. Kaya hindi mo mamimiss dito pagdating sa pagkain. Kasi ang mga locals dito, halos lahat naman sila, pag inugat mo, may dugo silang Pilipino. Lola nila o nanay nila, Pinay. Yung mga ganon, tatay niya, Pinay. Ganon. So may mga mix na kasi mga unang mga nakapag-settle din dito, mga Pilipino Yan. At marami dito Kapampangan. Yan, napakarami Kapampangan. Kaya ang salita nila local dito, may bahid ng Kapampangan. Ginagamit nila yung ne. Iba yung parang ano na expression ng mga Kapampangan. Hani, mga may ne, yon. Yon, meron sila noon, nakuha nila. Lobat na pala, pamamatay. Ano pa? Yan ko pa ibang. Ayos sa sounds talagang Sunday Madness. Oo nga kanina. Matindi pala mga sounds dyan. Bro, ayos sounds ng sasakyan mo. Transformers ba yan? Opo. Nagsasalita to actually Pagka binuksan mo yung pinto, magta-transform. Narinig nyo? Dahil this vehicle is a transformer. At pag pumunta ka dito sa harap, magsasalita yan. Yan. Ano lang, wala lang. Pag wala lang akong magawa,
hobby ko na lang din yan. Same here, Brad CJ. Hehe, add to cart lang muna tapos check sa ibang store baka mas mura, sabi ni Sis Grace. Oo nga, yan, ganyan din po kami. Bro, promote pala namin yung episode mamaya sa Broccoli TV about EFS malaking kapigatian at hiwaga ng ostrich. Ayan, panoorin po natin, mga kapatid. Jericho Baista, okay po ba ganito time mag-CP? Hindi eh. Kasi ito na yung, ayan, nakita nyo naman ang buhay namin pag ganitong oras. Yan yung mag-grocery kami, yung medyo magko-coffee, yan, spend time na namin yan ng family. Pwede, parang mga ganitong mga informal lang. Pwede naman mga kapatid, kung gusto nyo mag-live. Fave ko, piyaya. Meron din ditong piyaya. Minsan lang yun. Pero minsan, Shipment. oo, hindi siya ganun kadalas. Kasi ang piyaya, maikli ang ano eh, ang shelf life. So, usually dito, it's either pag dumating, ubus agad kasi konti lang ang supply. Or, may nagbakasyon. Nagdala rito. Pwede magdala nun dito eh. Huwag nila lang i-declare. Huwag kayo kakain ng OEC, halal yan. Makakasama ako lagi sa CP pag Sunday, Yahoo. Pwede naman tayong yung ganitong parang informal lang. Pwede naman. Rosemary Reiter. Hello po, Brad CJ. Ingatan naman po palagi. Salamat po. Jigs o kaya Jobert. Ang galing. Cool, may stickers pa. Apo, may emblem pa yan. Actually, di ko pala napakita. May emblem pa ako sa harap, sa likod, tsaka sa kabilang side. Actually, may mga ibang mga ano dito sinasabi kasi may annual dito na mga car show. Ayoko lang sumali sa mga ganun. Kasi nagugulat sila. Minsan pag nagpapagas ako, merong magsasabi, magugulat. Wow! Sabi niya, your car really transforms? May mga ganun po eh. Nagugulat sila. Yeah, appreciative yung mga tao rin dito, mga kapatid. Wala na, Bek? Ngayon tayo? Kalibal pa tayo mamaya. Sunday ay ano namin eh. Laundry day. Kasi bibili ka ng washing machine. Magkukuryente yun. Magtutubig yun. Ganon din. Ang mahal pa ng washing machine. Dryer ka pa. Tagal pa isa-isa pa. Ganon din eh. Tapos masaklap doon pag biglang nasira. Tapos ka, sayang yung binili mo. Kaya laundry na lang talaga kami, mas mura pa. Marami naman ditong laundry. Halos nagkalat dito, halos dikit-dikit ang mga laundry po rito. Totoo po ba na may lahing Hudyo si Bes? Bakit niyo po natanong? Ayan, pakita ko sa inyo to. Dito, mahigpit ang seatbelt law. Pero inaalaw yan. Kita nyo yan? Nakaupo sa pickup truck sa likod. Inaalaw yan. Mas delikado yan eh. Di ba, mga bata pa nasa likod oh. May exemption kasi sila dyan eh. Kasi ang mga locals dito, mahilig sila dyan. Gusto nila laging sumasakay sa likod ng pickup truck. Kaya parang ginawa nilang exemption dito. Ewan ko, Brad, Bagtembong, kung maluwag din ba dyan sa mainland ang pagsakay, nakaupo sa likod ng pickup truck. Actually, may mga naging aksidente na ng mga nakaraan na ganyan eh. Lumipad yung nakaupo sa likod kasi syempre, na aksidente, wala naman seatbelt. Dito inaalaw yan. Gusto nila kasing nakaupo sa pickup truck eh, sa likod. Mahilig sila dyan. Dahan-dahan daw yung drive na. Bakit? Shift
Sheffield City. Hmm? Sama doon. Ay, loka na? Hmm. Sindang mo natin dito. Bawal po dito sa amin yan. Oh, bawal daw. Dito, ano yan? May exemption yan. Parang dito lang ata nga ganyan. Yan. Yan yung bahay namin. Pag dinire-diretso mo itong kalye na to, dun sa likuran ng mga puno, ano na yun? Ocean na yan. Beach na yan. So, nasa beachfront po kami. Yung building dyan kami. Na may minsan po talaga ang batas depende sa culture minsan ng lugar. Tama. Dito katulad nga niya, no, inaalaw nila yan. Mahilig kasi silang sumakay sa likod. Sa Pinas kahit ano pwede mo gawin. Oo nga eh. Yan, mga kapatid. So, sige. Salamat po mga kapatid inyong panonood. At sa kapatid natin sa NCGI Exeter's YouTube. Siguro, bro, ano na lang. Pwede mong i-upload itong buo tapos kunin mo na lang isagot ko kanina tungkol dun sa pinapakalat na screenshot ng sabi ko raw yung hindi ako na doble cara raw ako. Pwedeng lagyan mo na lang bro ng clip yon para may madaling ma-share sila na maikli lang na sagot tungkol dun. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong pakikiisa at i-upload ko maya-maya yung sinasabi ko sa inyo na na screenshot ng usapan na pinapatungkol niya diyan. Si Badong ang nagsasalita tungkol yan dun sa Elmer Rason. Yan. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Salamat sa Diyos. Ingatan po lagi tayong lahat.